Hyundai Ion. So, naka green plate pa tayo. So, 2013 model to. 10 years na siya. So, isa sa mga sakit nito kanina bago ko siya binaklas yung airbox. Itong either L control valve niya o IECB. So, ang taas ng minor niya, ang taas ng RPM niya, nasa 1.5 yung RPM niya. So, ang normal RPM naman kasi nito is 800 or 750. Yan. So, itong problema. Wiring yung problema niyan. Ito. Tapos, isa pa sa problema, yung gasket niya, oh. Naglalawa na. Valve cover gasket. Yan. Tapos, yung alternator belt at saka yung compressor belt, yan nasa baba, puro bitak-bitak na. So, isa pa sa problema, yung transmission ni sir, nung ni-road test ko, masyadong nang madragging, kumakadyot-kadyot. So, nung tinest ko, pumapasok na siya sa kwarta. So, gumagapang na. Pag nilagay natin yung gear natin sa kwarta, gumagapang na. So, ibig sabihin yan, may tama na yung ano niya, lining niya. Yun o, puro bitak-bitak na yung ano niya o. Compressor belt o. Yan, bitak-bitak na. Wala na mapaglagyan. So, dahil nga ay 10 years na, tapos 46,000 odo na to. So, sulit na yung ano niya. Sulit na yung ano niya, yung belt na yan. Kailangan na palitan yan. So, magbabaklas tayo. Tapos, baklasin natin itong throttle, linisin natin. Pati mga map sensor niyan. So, ito mga antabayanan to ni sir. Pati niya pan motor niya kasi 10 taon na. Susunod na rin yan. So, kailangan unahan niya na. Mga water outlet, wala pa namang tagas. So, okay pa naman. Ayun o. Wala pa. Thermostat housing, okay pa yan. Wala pa siyang tagas. Pero dahil nga 10 taon na siya, isa na rin yan dapat sa paghahandaan ni sir na papalitan yung water outlet, thermostat housing. Kasi ito ay 10 taon na. So, malutong na yan. Maano na yan, anytime, pwede na magtagas yan. So, yun, linis tayo. So, kung mapapansin nyo ito, yung brake fluid niya, ito yung maximum, andito na yung brake fluid niya. So, ang baba na ng level. So, ang gagawin natin, i-check natin yung wheel cylinder sa likod, at saka rito yung brake pad dito sa harap. Ayun, yung brake pad niya, sobrang nipis na rin. So, palitin na rin yan. Kaya siya, mababa yung ating brake fluid level sa reservoir. So, yung brake system niya, dumi oh. Sobrang kalawang na. Hindi pa ata na PPMS to eh. Sa kabila. Kalawang na. Brake drum yan, kinalawang din. So, sabi nga ni sir, hindi niya nagagamit masyado tong iyon niya. Kaya ganito ang nangyayari. Yun o, kinain na ng kalawang. Mapapa-ouch ka na lang talaga oh. Tapos ito pa oh, kailangan na undercoat. Nakaw! Puro kalawang ng ilalim. Kailangan na undercoat. Grabe naman kalawang nito. Kaya nung nire-road test ko kanina, kadyot ng kadyot. Pati yung transmission niya, ano na, kailangan na rin yan, ano, kailangan na rin siya palitan yan. Pag binahe mo ng malayo to, ano ka nito, ititiri ka. Sa transmission pa lang madragging na Hindi na makakaakyat to ng matataas. Okay? Titirahin na ni Aljon. Para matanggal ang kalawang. Nakakalak kilbutan Okay, magbabaklas muna tayo. So ito nag-moist. Yan. Nag-moist na rin yung wheel cylinder ni sir. Isa rin to sa dahilan kung bakit nagbabawas ng brake fluid. Opo. Bukod dun sa brake pad mo sir na manipis. So ito sir, stock up na rin siya. Stock up na rin yung brake shoe natin. Kailangan to i-overhaul. Pag hindi na kaya ng overhaul kasi may yan may goma yan sa loob. Nakabuka. Papalitan siya.